at this moment because we are discussing and we are limited to the discussion on the budget for the 2026 budget of the DPWH. Mr. Chair, We do understand though. We do understand, pero we apologize, but there are other members who wish to tackle and talk about their concerns on the budget. may ano naman, Mr. Chair, 5 minutes, wala namang ano doon. Para matapos ko lang, kalahati na lang ito. The chair can grant the 5 minutes of interpellation to the Honorable Rodriguez. But if possible po, let's please keep it to the discussion of the proposed budget of the DPWH for fiscal year 2026 or an evaluation of their performance for prior years. If you would like, Can I proceed? okay, Madam we Chair? will. Thank you. Please Thank you very proceed, much. but please keep it within the 5 minutes that was Yes. accorded. Thank you, Madam Chair. Thank you po. Sana kanya ring na pag-alaman ng porsyentong ng nagawa base sa inspeksyon ng DPWH ay 66% at hindi 90% gaya ng pagkakaparatang nadamay patuloy sa mali siyang ating mga sigasing na empleyado ng DPWH at sana ay napag-alaman din niya ng pagkabalam ng proyekto ay dahil sa pamunggigipit ng dating gobernador na kanyang kalyado nung nakarang eleksyon. Inabuso ang kapangyarihan at hindi pinayagan mabigyan ng pinakailangan aggregates at boulders ang kontraktor. Ang mga nasabing kadahilanan ay nakasaad sa mga request for suspension order at time extension na isuminti sa tanggapan ng DPWH Region 5. Natatandaan ng panggigipit sa pagbibigay ng aggregates ay naranasan din ng maraming kontraktor na hindi kalyado o kaya hindi umalyado sa nasabing gobernador. Ang nasabing problema ay inungkat din ng inyong lingkod sa isa sa mga pandinig dito sa kapulungan ito. Salamat naman at napalitan na nasabing gobernador ngayon may pagpapatuloy na ang pagtatapos ng proyekto ayon sa proseso ng DPWH upang mapakinabangan na sa lalong madaling panahon ng taong bayan ang nasabing proyekto. Linilinaw ko po, para sa kalaman ng lahat, wala pong danyos ang gobyerno dahil kahit isang kusing ay hindi pa nagbabayad ang DPWH sa nasabing proyekto. Sa aking pagtatapos, Mr. Chair, Madam Chair, marahil ay napansin niyo po na hindi ko po pinangalanan ang ating honorabling kasama sa nagbigay ng paninirang Malaysia sa integridad ng iyong lingkod. Ito po ay para maproteksyonan din ang kanyang pangalan, pati na rin ang kanyang pamilya sa maras at mapanghusgang social media at lipunan sa labas ng bulwagan ito. Maraming salamat po, Madam Chair, at pagpalain tayo ng may kapal. Maraming salamat po. Thank you very much. We have... I was going to ask, do we have any members from the minority present? Okay. So the minority will waive its position for now. So now we will recognize Vice Chair Carl Carey. Good afternoon, Mr. Chair. Afternoon, Mr. Secretary. What is the full process of the implementation of our infrastructure projects? Can you give us a detailed explanation from the proposal, implementation, to inspection, and then completion? Thank you very much, Mr. Chairman. Sa akin pong limitadong pagkakaintindi ngayon, no,
Ang proseso po, dapat po yan, for locally funded projects, no, unahin po natin yun. Iwagay ko po ang ating mga malalaking mga foreign assisted projects. But for locally funded projects, ang pagkakipaliwanag po sa akin, ay nauuna po ito, nag-generate po dapat ang mga planong ito sa ating district level. Yan po ay dapat dumadaan sa proseso ng pagpaplano sa pamamagitan po ng ating mga local development councils in consultation din po sa ating mga provincial development councils. No? At pagkatapos po niyan, yan po ay umaangat at binabangga din po sa mga plano ng ating regional development councils. At pagka po na-vet na po yung mga planong yan po ay inaakyat ngayon sa DPWH Central Office per district. No? So para po itong to loosely use the term bottom-up budgeting. No? At pagka po yan ay na-allocate ng mga pondo sa budget para sa isang taon, yan po ay ini-implement base sa mga threshold ng implementation sa district, regional, at central office. Right now po, ang threshold sa ating pagkakaalam ay pagka nasa distrito, which is yung pinakamababa, yan po ay hindi lalampas sa 150 million pesos per project. Lampas po ng 150 million hanggang 400 million. Ito po ay pinoprocure at ini-implement sa regional level. At lampas po ng 400 million, ito naman po ay ini-implement na sa central office. Kaya po ang central office po, ang talagang ini-implement lang nito ay maliit na porsyento na lamang, no, sa aking pagkakaintindi, no, sa pagkakapaliwanag po sa akin. At ito na lang po mostly ay yung mga malalakihang mga either infrastructure flagship project at mga foreign assisted project. So yun po ang proseso, no? At yan po pagka-implement, ibig sabihin pagka-bid out o pagka-procure, yan po ay minomonitor, no? Both at the district, regional, and in some cases the central office. So yun po ang ang pagkakaintindi ko po sa proseso ng DPWH sa project planning, project procurement, project implementation, at project monitoring. Mr. Chair, sa dami-dami pong mga request ng mga district office, regional office, tsaka central, no? Paano po tayo nakakapili ng mga priority na projects? Sa akin pong pagkakaintindi, no, yung prosesong yun nagsisimula sa district, packet ng region, packet ng central. Yan po ay vinevet po ng central office, no? In coordination, at meron pong regional budget proposals, no? Na binibigay, no? At yan po ay ina-allocate po ng central office based on a formula, no, na of allocating projects given the limited fiscal space po na binibigay sa DPWH for every fiscal year, no? To be quite honest, Mr. Chairman, hindi pa ako fully appraised kung paano exactly ito ina-allocate, no? Paano dinidecide ng central office kung ito bang project na ito ay papasa at isusumite for consideration sa national budget, no? Yan po ay pinag-aaralan ko pa po at ng bagong team namin. Pero yun po ang aking pagkakaintinding ginagawa. Mr. Chair, sa sinabi po ni Mr. Secretary, may clear process po from proposal to implementation to completion of project. Paano po nagkakaroon ng ghost project po? Bakit nakakalusot? Tingin ko po, no, ito again, no, sa aking limited experience dito sa napakamasalimuot at napakakomplikadong departamentong ito, the short answer to that question is, hindi po ito na-monitor ng tama ng mga implementing divisions ng
DPWH. Kasama na po dyan ang ilang mga district offices, in some cases, pati ho ang regional offices. At in some cases din, pati ang central office. No? Sa akin pong pagkakaintindi, dapat po meron po itong monitoring system, no? Na dapat nababantayan. Halimbawa, na-check yung geotagging, no? Halimbawa, ng mga project. Dapat po nakikita yan at a glance sa isang sistema, sa isang IT system na sinabi po sa akin na nag-i-exist, pero since ang kahit na ano naman pong IT system, tao pa rin po ang gumagamit niyan, tao pa rin po ang nag-i-input dyan, mukha pong merong nakakalusot. Dahil nga po meron na po tayong nakita na mga iba't ibang ghost projects sa iba't ibang lugar. So, the long and short answer there is, hindi po na-monitor ng tama itong mga proyektong ito. Mr. Chair, what new systems or protocols are being implemented to prevent substandard work or even non-existent projects from being certified as complete? Sa ngayon po, nasa proseso pa lang po tayo ng pag-iimbestiga dito sa current system na mukhang marami pong problema. No, nakita naman po natin, nakita mo mismo ng ating Pangulo. Pero makakaasa po ang komite na yan po ang isa sa mga direktiba ng ating Pangulo na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Kung paano po tayo moving forward, mag-i-institute ng mga pagbabago at ng mga safeguards para po hindi na humauulit yung mga nasabi nyo nga hong mga ghost project at mga substandard project. Wala pa po tayo sa puntong yon ngayon. Pero makakaasa po kayo na dyan po tayo papunta. Thank you po, Mr. Chair. And the other hand, minsan po kasi, humihingi kami sa DPWH, tapos nabibigyan po kami ng mga projects. Nabibigyan po ang distrito natin ng mga projects. Pero po, by phase. Phase 1, phase 2, and then last phase. So marami pong ganyang proyekto sa distrito ko. Hindi lang po sa akin, baka sa iba din po. Tapos minsan, after next budget year, hindi po napupundohan automatically ang second phase. So hihingi na po kami, lalapit naman po kami sa inyo. Sana po, automatically po, napupundohan po yung mga uncompleted po na mga projects. Marami po yan, especially sa isa po sa dalawa sa distrito ko, yung Mahaplag Hilungos na bagong national highway. So every year po, parang lumalapit po ako na humihingi ng pondo para matapos po. Meron din po sa buong region, sa Baybay City, may isang malaking sports complex po. Ngayon po, walang pondo. So dapat po matapos na po yun. So hopefully po, di na po mangyayari na lumalapit pa kami sa inyo para manghingi ng pondo. Dapat automatically po tatapusin. Mr. Chairman, I 100% agree po sa inyong observation. Nakita din po namin yan ngayon. Sa aking 2 linggo pa lang na nandito. Nakita ko na rin po yung mga problemang sinabi ninyo ngayon na in fact, meron pong mga flood control mismo binisita ang ating Pangulo. Ganon din po. No? Meron pong mga bungi-bungi, no? Na obviously either hindi ho napondohan o hindi po nailagay o na-implement ng tama yung mga proyekto. Tingin ko po maganda pong reforma yan na pag meron pong inumpisa ng DPWH na programa na maiintindihan naman po natin na hindi matatapos sa isang taon lang, dapat po sinisigurado ng lahat ng levels ng DPWH mula distrito, region hanggang central planning office na dapat naman po tuloy-tuloy po ang pagpopondo dyan hanggat matapos ang proyekto. No, hindi po ako naniniwala sa kalakaran na magagagay ng pondo sa isang proyekto, tapos ibibitin mo pagka ito ay hindi natapos. Kailangan po magbago na rin po yan. Agree po ako dyan, 100%. Thank you po sa commitment mo, Mr. Secretary. Mr. Chair, as Vice Chairperson po sa APRO, and then
Ako po yung na-assign sa mga SUCs sa Visayas.